Magandang araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng bigas. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay nabubuhay lamang sa pagkain ng prutas at gulay, ibon at hayop gubat na kanilang nahuhuli sa kagubatan. Ang pagbubungkal ng lupa ay wala pa sa isip nila. Pagmamanukan at pag-aalaga ng iba pang hayop ay hindi nila alam. Umaasa lamang sila sa mga pagkaing dulot ng kalikasan. Sa ganitong paniniwala, hindi sila nagtatagal sa isang lugar. Lumilipat sila sa tirahan. Sa oras na wala nang makuhang pagkain sa isang lugar, pumupunta sila sa mga lugar na mayroong makakain at pag wala na, ay lilipat silang muli. Ang ating mga ninuno ay tuwang-tuwa sa kanilang kulay kayumanggi at sa kanilang kinagisnang mga tradisyon. Ito ay kanilang ipinagmamalaki, labis-labis silang nagpapasalamat sa Bathala. Kontento na rin sila sa uri ng kanilang pamumuhay. Ang mga kalalakihan ay nanguhuli ng hayop sa gubat, samantalang ang mga kababaihan at mga bata ay nanguhuli ng isda, namimitas ng prutas at gulay. Ang lahat ng kanilang nahuhuli na ay maaani ay kanilang pinagsasama-sama at pinaghahatian. Pantay-pantay ang kanilang paghahati sa buong barangay. Minsan, nakaabot sa malayong lugar ang mga kalalakihan sa paghahanap ng usa. Nakarating sila sa mga bundok ng Cordillera. Sa labis na pagod ay nagpahinga sila sa ilalim ng isang puno. Malapit na ang tanghalian kaya lahat sila ay gutom na. Sa kanilang pagpapahinga ay may namataan silang isang grupo ng tao na kakaiba sa kanilang anyo. Inakala nilang mga bathala ang kanilang nakita. Tumayo sila at nagbigay galang sa mga bathala. Natuwa sa kanila ang mga bathala. Inanyayahan sila upang dumalo sa kanilang pagtitipon. Tumulong ang mga kalalakihan sa paghahanda ng mga pagkain. Kinatay nila ang mga hayop at inihaw. Maya-maya may inilabas na bumbon ng kawayan ang alipin ng mga bathala. Ang laman ng kawayang ito ay mapuputing butil. Pagkaluto nito ay isinaing ang lutong puting butil sa dahon ng saging na nakalatag sa hapagkainan. Ang hapag ay naipalamutian ng mga prutas, lutong karne ng hayop, gulay at mga inumin. Noong una ay ayaw kumain ng mga puting butil ng mga bisita. Akala nila ay mga bulati ang mga puting butil. Hindi kami kumakain ng mga uod, ang sabi ng mga bisita. Ang mga puting butil na iyan ay hindi uod. Iyan ay mga nalutong bigas. Ang tawag namin dyan ay kanin. Galing sila sa aming pananim na aming inalagaan at pinalaki. Halik kayo, tikman ninyo ito. Pagkatapos ninyong kumain ay maaari ninyong kaming patayin kung may mararamdaman kayong kakaiba sa inyong katawan, ang sabi ng mga bathala. Pagkatapos kumain ay nakaramdam ng panibagong lakas ang mga bisita. Hindi dahil sa sila ay nabusog kundi dahil sa kinain nilang mga puting butil na nagpaalam silang lahat sa mga bathala. Bago lumisan ng mga bisita, bawat isa sa kanila ay pinabaunan ng mga bathala ng isang sakong palay. Ito ang palay, paliwanag ng isang bathala. Baunin ninyo ito upang bayuhin ninyo ang mga ito upang maalis ang balat nito. Linisin ninyo at hugasang mabuti. Ilagay ito sa loob ng bumbong ng kawayan. Lagyan ng kaunting tubig, ilagay ninyo ito sa ibabaw ng apoy hanggang sa maluto. Ito ay magiging kanin. Ang pagkain ito ay nakapagpapalakas ng katawan. Ang ibang palay ay pagyamanin ninyo upang maging binhi. Itanim ninyo ito pagsapit ng tag-ulan. Pagsapit naman ng tag-araw ay maaari na ninyo itong anihin. Humayo kayo at ipamalita ito at ituro sa inyong mga kasamahan. Turuan ninyo silang magbungkal ng lupa. Makikita ninyo at kayo ay uunlad at hindi na kayo magpapalipat-lipat pa ng tirahan.
Matapos magpasalamat sa mga bathala, ang mga bisita ay nagbalik na sa kanilang tribo. Sinunod nila ang bili ng mga bathala. Tinuruan nila ang kanilang mga kasamahan sa pagbubungkal ng lupa at sa pagluluto ng mga puting butil. Ang ibang barangay ay gumaya na rin sa kanila. Magmula noon, ang pagbubungkal ng lupa ay naging isang hanap buhay na ng mga tao. Ang bigas o kanin ang kanilang naging pangunahing pagkain. At yan ang alamat ng bigas. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you and bye-bye!